Mukhang magiging winner factor mong misis mo, Mando. Sa tingin ko may puso rin siya sa mga kababayan natin katulad mo, sabi ni Benjamin sa kanya. Ang tumatakbong vice mayor niya. Nasa bahay sila nito dahil nagmeeting sila ng buong partido. Kasama niya si Melanie na ngayon kausap ang asawa ni Benjamin sa maluwag na sala ng bahay. Silang dalawa ay nasa porch kasama ang mga kasamahan nila. Buhat doon tanaw niya ang asawa. Hindi niya maintindihan ang sarili niya pero nitong mga nakarang araw, nagiging iba ang tingin niya kay Melanie. Parang gusto niya nang maniwala na talagang nagbago na nga ito. Gusto niyang isipin na lahat ng pinapakita nito ay totoo. Maraming katangian ngayon ng asawa na aaminin niyang hindi niya nakita noon dito. Hindi niya alam kung parte lamang yun ang pambawi ni Melanie sa kanya o ano. How did you say that, pare? Binawi niyang tingin sa asawa at muling tiningnan si Benjamin. Maging ito'y mukhang kumbinsidong nagbago nga si Melanie. Kaibigan ng pamilya ang ni Benjamin kaya kilalang kilala din ito ang pagkatao ng asawa niya. Siguro dahil nakita ko mga gestures niya nung mga kampanya pa lamang tayo. Malayong malayo na siya sa dating Melanie, bro. Ewan ko ha, pero I'm sure nakikita mo rin yon. Ayaw mo lang aminin sa sarili mo, bro. Kaibigan niya si Benjamin. Simula nung nasa kolehiyo sila at parang halos na silang magkapatid. Masasabi niya, kilalang kilala siya nito dahil mula noon, naging hingahan na siya ng problema ng kaibigan. Maging ang nangyari sa pagsasama nila ni Melanie ay alam nito. Ito ang tipo ng taong mapagkakatiwalaan ng sekreto. Napahugot siya ng malalim na hininga. I don't know, Benjamin. Basta ang alam ko lang, sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Every time na nakikita ko siya, bumabalik ang bangungot na yon. Pinipilit kong kalimutan pero ang hirap-hirap. Gustong gusto ko siya bigyan ng chance para makapagsimula kami ulit pero hindi pala madali. Nakatanim pa rin dito yung sakit hanggang ngayon. Sabi niya sabay turo sa kanyang gawing puso. Dude, I know kung gaano ka nasaktan. At alam ko rin na dahil yon sa mahal na mahal mong asawa mo, despite of what her personality is. Hindi ko sinasabing kalimutan mo na lang basta ang ginawa niya, pero mas mabuting bigyan niyo ng chance ang isa't isa. Unfair na tinanggap mo lang siya para sa kandidatura mo, pero sige, nandun na tayo eh. Pero sana naman maalala mong minsan mo ring minahal si Melanie. Ano ba naman yung bigyan mo siya ng huling pagkakataon? I can assure you bro, this version of your wife now is worth fighting for. Tinignan niya ang kaibigan, kung sana totoo talaga ang sinasabi nito. Sana'y totoo na ipaglaban man niyang muli si Melanie at tanggapin ang buong buo, hindi naman siya magiging kawawa na naman sa huli. Aaminin niya nitong nakaraan, napapaisip naman siyang talaga dahil sa nakikitang pagbabago ng asawa. Yun nga lang hindi niya masabi kung totoo ang lahat ng iyon o isang pagbabalat kayo lamang para makuhang muli ang tiwala niya. Wala sa loob na muli niya tong tinitigan mula sa kinaroroonan niya. Pero bigla rin tong bumaling sa gawin niya at nagtama ang mga mata nila. Ilang sandali lang silang nagkatinginan pero siya ang una nagbawi ng tingin. Ayaw niyang mabasa nitong iniisip niya ng mga sandaling iyon. Ang meeting sa bahay ni Benjamin na uwi sa isang party ng gabing iyon. Masaya ang lahat at excited sa halalan na 3 araw mula ngayon ay magaganap na. Enjoy ang lahat at masasabi niyang si Melanie ganon din, kaya hindi na naman niya mapigilan ang magtaka. Dati-dati naboborto sa mga ganong parties. Ang gusto nito ay mga party sa bar na may kasama pang sayawan at inuman. Doon kasi ang malimit itong puntahan. Gusto nito parties na pang magdamagan. Nakakapagod pero ang saya. Sabi nito nang nasa sasakyan na sila at paalis na ng bahay ni Benjamin. Sagad ang ngiti at kung pagbabasihan, parang totoo sa loob na nag-enjoy talaga ito. You seem you really enjoyed it kapag sinasama kita sa mga meetings na ganito, Melanie. I'm sorry pero totoo ba sa loob mo talaga ang saya mo? Di niya na napigilang tanong. First of all, Melanie does not want him to be town mayor before. Pero paano ngayon, nag-e-enjoy pati ang mga meetings na dinadaluhan niya? Posible ba na bigla nagbago ito ng pananaw sa buhay? O di kaya naman nagawa nitong mag-adjust kaagad-agad para tanggapin at yakapin ng buong puso ang mga gusto niya noon at tahasan kung tutulan ito? O ano man Armando, bakit mo naman naisip na hindi? Hindi ba talaga kapanipaniwala na may nakatago ring kabutihan sa loob ko? Ganun ba talaga kahirap unawain ng mga katulad ko ay may pag-asa ring magbago? Anito pero hindi na siya kumibo. Baka sa tono nito ang pagdaramdam pero hindi niya yon pinansin.
Tinoon na lamang niya ang buong atensyon sa pagmamaneho. Na mga sandaling iyon wala siyang driver dahil hindi naman masyadong malayo ang bahay ni Benjamin. Ngunit ang convoy ng bodyguard sa likuran nila ay hindi nawawala kahit saan siya magpunta. May 20 minutos na silang bumabiyahe nang makarinig siya ng sunod-sunod na putok ng barel. Sa isip niya, eto na naman. Mukhang plano na naman silang ambushin ni Melanie. Yuko! Sigaw niya. Kapag dakay nanginig to sa takot, marahil naalala ang unang pangyayari nang tinambangan din sila noon. Pero sinikap niyang hindi mawala sa focus ang sarili. Kung hindi, dalawang bagay lang kahihinat na nila. Pwedeng maaksidente sila o magtagumpay ang kalaban sa gustong gawin. Halos paliparin niya na ang kotse. Alam niyang nakipagpalitan ng putok ang mga bodyguards niya sa likod, pero kailangan pa rin niya na maging alerto. Si Melanie nakasubsob sa hita niya. Sa tingin niya ay umiiyak na. Naalala niya ang sinabi pa nito noon na may nasaksihan tong pinatay sa pamamagitan ng baril kaya't nagkaroon to ng phobia sa putok niyon. Minuto pang lumipas at mula nga sa rearview mirror na sasakyan, tanaw niyang wala nang humahabol sa kanila. Dahan-dahan niyang inihinto ang sasakyan sa gilid ng daan. Maingat niyang niyugyog si Melanie sa balikat. Melanie, it is over now? Mahina niya pang sabi. Nagangat to ng mukha pero nanatiling nanginginig dahil sa pinaghalong takot at kaba. Nakatingin ito sa kanya pero sa tingin niya, tagos-tagusan ang mga mata nito. Palatanda ang wala talaga ito sa wisyo. Hey, it's over. Sinikap niya itong yakapin. Kitang-kita niya ang pagkawala ng kulay sa mukha nito nang sa wakas ay tila matauhan. Nabahala siya. Namalayan na lamang niya na kinulong niya na sa dalawang palad ang mukha nito. Melanie? Kumarap to, tiningnan na siya para bang noon lamang natauhan. Luhaan din to kaya pinaalis niya ng mga kamay ang luhang na malisbis sa mukha ng asawa. Wala na mga humahabol sa atin. May mga nagresponde ng pulis kaya umiwas na rin ang mga humahabol. Sila na ang hinahabol ngayon. Wala ka nang dapat ikatakot. Ito-check ko lang yung mga kasama natin, okay? Hindi ka ba tinamaan? Tanong nito nang makabawi. May tama ang hood ng kotse but I've been to drag racing before kaya nakaiwas naman tayo sa mga tumatarget sa atin. Mukhang ang sasakyan sa likuran natin ang sumalo na maraming bala. Pero binabaril nila tayo. Halos paulan na nila tayo ng bala kanina. It is a miracle indeed. Ang kotse lang ang napuruhan. Walang nadaplisan isa man sa atin dahil hindi sila uubra sa atin sa bilis ng pagpapatakbo. Nahilo lang sila sa kakasunod kaya wala kang dapat ikatakot. Natatakot pa rin ako. Naalala ko na naman ng, shh, it's alright. Daman niya na may shock pa rin si Melanie sa pangalawang pagkakataon na tangkang pag-ambush sa kanila at naiintindihan niya ito. May panginig pa rin sa boses nito at hindi pa rin nagbabalik sa normal ang kulay ng mukha. Sa halip bumaba ng kotse para tingnan ang mga kasamahan nila, nagdalawang isip siya na iwan ito. Hindi niya alam kung dala ba ito ng awa o ng kung ano paman. Without realizing it, nakabig na niya ang ulo nito pasandig sa dibdib niya. I told you, we are safe now? Nilagay niya ang mukha niya sa ibabaw ng malambot itong buhok. He planted a soft kiss behind her ear. Hindi niya maintindihan kung bakit kapag nasa ganitong sitwasyon sila ay nagiging protective siya kay Melanie. Siguro ay wala lamang siyang makita at nagiging babaeng helpless. Nakita niya itong natuklasan ng kahinaan ng asawa. May kinatatakutan din pala ito at walang magbibigay dito ng assurance kung hindi siya. Maya-maya, humahangos na lumapit ng isa sa mga supporters niya. Kinatok nito ang bintana ng kotse. Sir, may dalawang nasugatan sa mga kasama natin? You better rest now. Sabi sa kanya ni Armando nang mahimasmasan siya ng tuluyan. Gusto niya na rin na itanong dito. Ihati na siya sa mansyon pero tumanggi siya. Hindi niya gusto na mapalayo dito. Pagkatapos na nangyari at sa pagtataka niya, hindi ito nainis sa paglalambing niya. Nag-decide na lamang ito na isama siya sa mga kasamahan nila na dinala sa ospital dahil nga nadaplisan ng bala. Tutanggi sana siya pero gusto di umano nito na masiguro na maayos siya. Hindi siya nito iniwan, bagkos inalalayan pa siya hanggang sa pahiga na siya sa kama ng private suite na kinuha nito para sa kanya.
Na makahiga na sila, pinihit nitong kumot hanggang sa may dibdib niya. Iiwan na nga muna kita sandali. Try to relax, okay? Alerto na ang mga pulis dahil sa nangyari. Tiningnan ko lang yung dalawang kasamahan nila na nasugatan. Too bad dahil 50-50 yung isa. Kailangan ko rin asikasuhin ang initial investigation ng ambush. Marahan lamang na tumango si Meredith. Sinundan niya ito ng tingin ng tumalikod na para lumabas ng silid. Tinawag niya ito nang nasa pintuan na. Armando, thank you. Tumango ito pero hindi na ito kumibo. Nang mapag-isa na patitig siya sa kisame, bumalik sa isipan niya ang gestures ni Armando kaninang takot na takot siya. Niyakap niya ito in a very protective and comforting way. She even kissed my hair. He was holding her gently but firmly. Damang-dama din niya ang mainit itong labi sa ibabaw ng kanyang buhok. Ang nakakahalinang amoy nito. Ang pagkakasandig niya sa dibdib nito at ang mabango at mainit na hininga nito na sapat para mapawi ang lahat ng takot niya. Napapikit siya at wala sa loob, niyakap niya ang sarili. Parang gusto niyang magalit sa sarili dahil masyado na nga siyang nadadala sa ginagawang pagpapanggap. Masyado na siyang nagugustuhan ng yakap at halik ni Armando. Ngunit kahit ni sino naman sigurong babae ay makakaramdam ng kagaya ng nararamdaman niya ngayon kung si Armando ang pinag-uusapan. Kahit sinong babae siguradong papangaraping makulong sa mga bisig nito. Sabihin ng ibang siya, pero parang gusto niyang maulit ang panganib kanina dahil napatunayan niyang isang rude na kagaya ni Armando ay pwedeng-pwede pala na maging ganon ka-sweet. Hating gabi na halos nang iuwi siya ni Armando sa mansyon. Hinatid siya nito sa master's bedroom at nakahiga na siya sa kama nang maupo ito sa may gilid niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Dapat mailang na siya dahil mukhang plano ni Armando na bantayan siya, pero bakit parang gusto niyang ideyang mamalagi ito sa kanyang tabi? Sobra ako nag-aalala sa iyo kanina. Ang akala ko nga magko-collapse ka eh. Sabi nito at malumanay na tinig. Ngayon lang niya narinig si Armando na kinausap siya sa ganitong tono at hindi niya maipaliwanag pero masarap pala sa pakiramdam na hindi ito parang leon na laging nakaangil. Parang hinahaplos din ang puso niya hanggang sa mga oras na iyon at nararamdaman niya pa rin ang pag-aalala nito sa kanya na ngayon lang din nangyari. Totoo man ang pinapakita nito ngayon sa kanya o isa lamang pagkukunwari, masaya siyang malaman na maganitong side pala si Armando, na kung gugustuhin pala nito ay kaya naman itong maging mabait at maamo. Yun nga lang, mukhang choice itong palaging maging masungit. O baka sa kanya lamang ito ganun inaakala nitong siya si Melanie. Ganun ako kapag nakakarinig ng putok ng baril, kaya nga hindi ako nanonood ng action movies. Bumabalik ako sa nangyari at naaalala kong lahat. Sigaw ako ng sigaw noon. I was only 15. Nasaksihan ko kung paanong pinatay ang biktima. Pagkatapos ako naman ang tinutukan ng baril ng suspect. Takot na takot ako noon. Akala ko mamamatay na rin ako. Mabuti na nga lamang at naging alerto mga pulis at di sila nagkamali sa pagresponde. Magmula noon ganito na ako kapag nakakarinig ako ng putok ng baril. Nagkaroon ng linya sa noon ito, tanda na nagulat to sa narinig. Totoong karanasan niya iyon bilang si Meredith. Huli na maisip niyang baka magtaka ito dahil baka walang nabanggit na ganoon si Melanie dito. Palihim na nakagat niya ang pang-ibabang labi. Sa isip pugsa na siyang mabuko ni Armando. I didn't know. Bakit ngayon mo lang binanggit yan sa akin? Kulot noong tanong nito. Marahang napabuntong hininga siya. Ito na nga bang sinasabi niya? Ngunit sa kabilang sulok ng kanyang puso, natutuwa siya sa nakikitang concern sa mga mata ni Armando. Lihim tuloy niyang nahiling na sana mas madalas niyang makita na ganoon ito. Humugot to ng malalim na hininga at saka mo ring nagsalita. I'm sorry. Kailan nga ba ako nakinig sa mga kwento mo? Bigla ay paninisin ito sa sarili. Hindi tuloy niya maiwasan na mag-alala. Mukhang lumalambot na ang puso ni Armando. Anumang oras may posibilidad na malusaw ng tuluyan ang galit nito para sa kakambal niya. Dapat ikatuwa niya yon dahil yun naman talagang dahilan kung bakit siya kinasapakat ng kapatid. Nais itong mawala ang galit ng asawa habang ito ay nagpapakasaya sa piling ng lover nito. Pero paano kung mawala nga ang galit ni Armando at ibuhos sa kanyang pagmamahal na para kay Melanie? Kaya ba yon ng kanyang pride? Kaya ba niyang tanggapin ang paglambot nito kahit pa nga ba dahil lamang iyon sa pagsisinungaling niya?
Higit sa lahat, kaya ba ng kanyang konsensya kumuling bumalik ang pagmamahal nito sa asawa dahil sa konsabahan nila ng kakambal niya? Sa kalagitnaan ng pag-iisip, nagulat siya nang ituko nito ang isang braso sa likuran niya at ang isa ay sa harapan niya. Ang ending tuloy parang nakakulong siya sa mga bisig nito. Na mag-angat siya ng tingin, nakita niyang nakatunghay ito sa kanyang mukha. Naparunok siya nang hagurin to ng tingin ang buo niyang katawan. Gumapang ang kakaibang kilabot sa buo niyang sistema dahil lamang sa tagus-tagusan nitong titig. Pagkaway napansin niyang huminto ang mga mata nito sa tayong-tayo niyang dibdib kahit na nakahiga. Napanunok siya, pero mayami ay muling ibinalik nito ang tingin sa kanyang mukha, partikular sa kanyang mga labi. Kaagad ang pagbalatay ng masarap na kilabot sa kanyang kaibuturan, lalo pa nang ilagay nito ang isang kamay sa balikat niya para unti-unti siyang itihaya. Para siyang napaso sa magandang paghawak nito at tila matutunaw siya sa klase ng titig ng alkalde. At bago pa siya makapag-react, bumaba ng mukha nito upang abutin ang kanyang labi. Pakiramdam niya na umid ng kanyang dila. Bigla, nalusaw na naman ang kagustuhan niyang tumanggi. Nakalimutan naman niya ang pag-aaral sa sarili na dapat maglagay siya ng distansya sa pagitan nila ni Armando, na siya si Meredith at hindi si Melanie. At di niya dapat kalimutan yon. Diyos ko, magkakasala ko kay Melanie kapag hiniyaan ko na may mangyari sa amin ni Armando. Usig ng kanyang konsensya. Ngunit baka katanggi pa ba siya kung nasanay siya sa mga halik at haplos nito? Kung kahit ilang beses niyang sabihin sa sarili na hindi niya dapat tanggapin ang intimate moments na inialok ni Armando, pinagkaroon naman siya ng katawan sa tuwing magiging sweet ito sa kanya. God, no! Sigaw ng utak niya, subalit, hindi naman yon dinidikta ng kanyang puso. Tanga ba siya o baliw? Pero ayaw naman niya ito na tumigil. It's been a long time since I have you. Anas nito na lalong nagpawala sa katinoan niya. His deep low voice into the intimacy of the situation, and it made her shiver inside. Nang maabot na nga nito ng tuluyan ang mga labi niya, tumigil ng pagpintig ng kanyang puso. Parang bigla siyang nabingi at nakarating sa ibang dimensyon. The kiss was warm and passionate, so gentle yet so deep. Kahit sino siguro nasa kinatatayuan niya ay mawawala rin sa sarili. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga labi at ang kagustuhang tugunin ng halik nito. Bandang huli nadama yata ang kanyang buong himaymay. Mabuti na lamang at hindi itong unang halik nito sa kanya. Kahit papaano marunong na siyang mag-respond. Nanoot sa kanyang ilong ang amoy ng pabango nito na lalaking-lalaki ang dating. Ang mga kamay nito ay nag-uumpisa ng humagod sa kanyang likod at ang isip niya ay nakikipagtalo sa kanyang puso. Gustong-gusto niya ang ginagawa ni Armando. Bago pa man sa kanyang pangdama, ang tunay lumalasing sa kanyang buong pagkatao. May umiilaw pa ring babala sa utak niya pero hindi naman niya kayang paglabanan ang kakaibang ngiti at kiliting nararamdaman niya sa kanyang sikmura dahil sa ginagawa nito. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan nang lumipat ang isang kamay nito sa isang dibdib. Napadiin ang hawak nito roon at bahagya siyang nasaktan. Dapat ay pinigilan nito ito pero hindi niya rin nagawa. Gusto niya nang umalma at magprotesta nang maramdaman na binubuksan na nito ang botones ng suot niyang blusa pero hindi niya magawa dahil hindi nito pinakakawalan ang kanyang labi. Hanggang sa tuluyan na nga nitong nahubad ang damit pang itaas niya nang walang kahirap-hirap. Bawat piraso ng saplot niyang inaalis dito, sinusundan nito ng halik. Animo baga sa init ang mga halik nitong nag-uumpisang pumasok sa kanyang leeg at balikat. Noon siya nag-umpisang makadama ng pangingimi. Estranghero si Armando sa kanya, ngunit bakit nagpapaubaya siya rito? Bakit wala siyang lakas at nagbistula si Armando? At siya'y isang pipi, kahit pa naghuhumayaw pa ang katotohanan na dapat na siyang matakot. Para siyang natulos sa kinahigaan at walang kalakas-takas kumilos kahit pa bahagya. Please stop him! Sigaw ng utak niya nang tumayo ito at mag-umpisang maghubad. Gusto niyang kastiguin ang sarili dahil hindi niya magawang alisin ang tingin dito nang umpisa nitong alisin isa-isa ang saplot sa katawan. Bagaman may pangngimi siyang nararamdaman, gusto niyang maasihan ang hukabda nito.
Napanunok siya ng tuluyang tumambad sa kanya ang buong katawan ni Armando. Napapikit siya nang tuluyang dumagan sa kanya at magdikit ang kanilang mga katawan. Tuluyang kumawala ang disiplina niya sa sarili. Nadarang siya ng tuluyan. Armando was an expert lover. Bihasang bahisa ito sa pagpapaligaya sa kapartner. Iyon siguro ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang paganahin ng isip. Nawawala siya sa katinoan dahil ang lahat na nangyayari ay bago sa kanyang pandama at ngayon lamang niya naranasan. Mukhang siniguro talaga nito na hindi siya makakatanggi at magpaprotesta. Nang umakto tong aangkinin na siya, nakasilip ng katwiran ang kanyang sistema. Kahit gaano pa katamis ang sandaling pinagsasaluhan nila, batid niyang mali iyon. Bahagya niya itong itinulak para iparamdam dito ang kanyang pagtutol. Nagangat ito ng tingin at hinuli ang mga mata niya. Galit na nakakita niya nakarehistro sa mga mata nitong naniningkit. Bigla siyang natakot. Nawalang bigla ang concern na kanina'y nakita niya sa mga mata nito para sa kanya. Pag-aakusang nababasa niya ngayon doon. What's the matter? Si Benedict de la Torres pa rin bang iniisip mo? Gusto kong maniwala na walang seryosong namamagitan sa inyo. Prove it to me, now. Patunayan mo sa akin ako lang lalaking gusto mong umangkin sa iyo, Melanie. Mariing sabi nito na nagtatagis pa ang mga bagang. Natigilan siya. Wala siyang ideya kung paano i-handle ang ganitong sitwasyon. Mukhang maiipit siya at mapipilitang aminin dito ang katotohanan. Huli na siya. Wala na siyang lusot. Dangal niya ang magiging kapalit kung mananatili siyang tahimik. Nang magsimula na itong kumilos, tinangay na naman ng kanyang katinoan ni hindi niya na nagawang ibuka ang mga labi para tumutol sa gusto nitong mangyari. Nawala na naman siya sa sarili nang ganap na sakupin ng labi nito ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya nilalagnat na siya sa tindi ng sensasyong nararamdaman. Tuluyang lumabo ang mga katinoan sa kanyang isipan. And when he started to take her, hindi na nito binigyan ng chance ang pagtutol niya. Hindi na rin siya tumutol dahil ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano si Armando. At dahil ang puso niya ay nagdidikta na rin ng pagpapaubaya, wala na siyang nagawa kung hindi ipikit ang mga mata at buong pusong ibigay nito ang sarili. Pansamantala, nakalimutan na naman niya ang tama sa mali. Muntik na siyang mapagipik sa unang pag-ulos ni Armando. Sumigid sa kanya ang kakaibang kirot na pakiramdam niya may napunit sa bahaging iyon ng kanyang pagkababae. Kinagat na lamang niya ang pang-ibabang labi para pagtakpan ng sakit na nararamdaman. Bukod sa ayaw itong mas ma-disappoint, mabubukas siya nito kung malalaman itong sobra siyang nasasaktan. Kaya naman tiniis na lamang niya ang sakit na sumisigid sa kanyang kaibuturan. Ano ang mangyayari ngayong tuluyang naibigay ni Meredith ang sarili kay Armando? Sa nangyari makahalata kaya si Armando na birhing babae ang babaeng inaakalang asawa niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.